Salamat sa Diyos sa mabuting pagkakataon. At today, ang topic ng video na ito ay Looks Maxing and Science Support the Bible. At sa tingin ko, sa content ko ay babaguhin ko na ang content ko. Okay? Masyado kasi ako spiritual na isang bagay na yung mga mangangaral lang yung kailangan magpaliwanag. Salamat sa Diyos sa mga turo ni Kuya Daniel nitong prayer meeting August 5, 2026 na na ilagay ako sa lugar kung ano man yung tungkulin na nilagay sa akin. Kasi sa pagbubulay-bulay ko na malalim ng payo, kaya siguro ako tinawag ni Bro Eli bilang YouTuber para maging scientific na supports the Bible. Okay? Kasi kaya ako naging spiritual yung content ko kasi tumigil ako sa paggawa ng mga looks maxing video kasi na-realize ko na hindi na ako magiging pogi kaya nag-focus ako sa spiritual. At sa tingin ko hindi pa rin ako tumigil mag-looks maxing at sa tingin ko sa pagbulay-bulay ko tinawag ako ni Bro Eli para gumawa ng looks maxing content para sa science kasi yung science support ng looks maxing tapos sinusuportahan ito ng Biblia. Kaya yung naghalusinate ako, kalaban ko yung mga 80s, okay? Kasi nung naghalusinate ako ay nadlagan ako ng mga demonyo na wala daw Diyos, kakagawa ko ng looks maxing video. Kaya siguro tinawag ako ni Bro Eli na maging scientific na sa looks maxing kasi yung mga tao dahil sa looks maxing content, sa black pill content, hindi na sila naniniwala sa Diyos. Siguro yun yung gagawin kong content na paniwalaan yung mga tao na na merong talagang Diyos kahit na merong black pill, na merong kapighatian dito sa mundo, may pagtatangi. Meron talagang Diyos, okay? Yun yung pananampalataya ko. Kaya bilang pagpapakumbaba, mananatili ako sa kung paano yung pagkatawag sa akin. Salamat sa Diyos sa pagtuturo ni Kuya Daniel na himasmasan ako kasi nung nakaraan na dinadaya ako ng mga demonyo kaya ako, hindi naman ako palalo, akala nila palalo ako dahil lalabas parang dahil sa sa video na napalalo pero hindi naman po talaga, sumusunod po talaga ako mga kapatid, magpapasakop po ako. Kaya babalik ako sa paggawa ng looks maxing science sa video ko na sinusuportahan naman ng Biblia. Kaya ito na yung yung problema ko mga kapatid, yung problema ko kasi yung kasi looks maxing offensive. Kaya yung looks maxing relate yun sa health maxing, ibig sabihin magiging malusog ka. At kapag tinuro ko yung mga bagay ng kalusugan na sinasabi naman ng Biblia, sa tingin ko may mga matitisod pa rin kasi pag merong kapatid na mataba, parang ginajudge ko na, uy, magpapayat ka kasi hindi healthy yung mataba. O kaya mga kapatid na na maraming pangit kasi maraming tigyaw at parang ginajudge ko, uy, kakakain mo yan ng chicherya, hindi pagpupuyat, Tapos matatamaan yung mga kapatid na nanonood ng mahalay kasi bawal kasi kapag nanood ka ng mahalay nasisira yung utak mo. Okay, meron kang brain rot, 'di ba? Na hindi naman kasang-ayon ng Biblia kasi tinuro ng Biblia na huwag kang titingin sa babae ng may masamang hangad. Kasi, kaya niya inutos yun kasi masama sa utak natin yun, okay? Tapos, may matatamaan pa rin hindi lang sa spiritual, pati sa bagay na physical, okay? Kaya siguro gagawin ko ng mga bagay na ito siguro gagawin ko yung mga bagay na ito na ng may ng hindi nakaka-open ba, ganun. Kasi ang daming nakaka-offend dahil sa looks maxing video, nababan sila mga kapatid dito sa YouTube. Kaya bilang looks maxer dito,
iiwasan ko yung mga bagay na nakaka-offend. Hindi ko kayo hinatulan mga kapatid. Sabi ko, paano po yan Kuya Daniel? Matitisod po yung mga kapatid kasi kakakain ng matamis, kakaano, masyado matakaw. Matatamaan po sila kapag sinabi ko yung mga looks-maxing video na sinusuportahan ng science. Okay? Kasi sa diwa naman ng looks-maxing, gusto ng Diyos na healthy ka. Okay? Yun yung diwa na tinuturo ko. Siguro yun yung pagkakatawag dito. Healthy ka para makapaglingkod ka sa Diyos ng matagal, ng walang sakit. Okay? Yun yung gusto kong ma-achieve sa channel na ito. Okay? Tsaka mababasa sa Pilipos 4:8, katapus-tapusan mga kapatid, anumang bagay na katotohanan, anumang bagay na kagalang-galang, anumang bagay na matuwid, anumang bagay na malinis, anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na mabuting ulat, kung may anumang kagalingan at kung may anumang kapurihan, ay isipin ninyo ang mga bagay na ito. Itong talata na ito ay hindi naman binanggit lahat kung anong gagawin mo sa Biblia. Pero ito yung summary ng lahat ng mabuting gagawin natin mga kapatid. Kaya sa tingin ni Brother Eli, sabi daw ni Brad Eli, si Kristo daw na nagtutoothbrush gamit yung asin. Tapos pag natutulog, may mga routine si Kristo. Tapos kumakain ng pagkain na healthy, hindi siya masyado mayamo. Hindi na sinulat yun sa Biblia kasi yun kung lahat ng gagawin ni Kristo sinulat, hindi sobrang kapal na ng Biblia, hindi mo na mabuhat. Yun yung sinabi ni Brad Eli. Kaya diwa din ng Kristiyano na mag-alaga tayo sa katawan para hinihanda natin yung katawan natin na maglingkod sa Diyos. Okay? Kasi yung pagsasanay ng katawan ay may pakinabang, malaking pakinabang mga kapatid. Mababasa sa 1 Timoteo 4:8, sapagkat sa pagsasanay ng katawan ay may kaunting pakinabang, ngunit ang kabanalan sa lahat ng mga bagay ay na pinakikinabangan na may pangako sa buhay na ito at sa darating. Okay? Kaya magsanay tayo ng katawan, alagaan natin yung ating katawan para makapaglingkod sa Diyos. Kahit na sinabi ditong kaunting pakinabang, yung kabanalan din, ganun din, 'di ba? Kung banal ka, 'di ba, kasama na 'yun, 'di ba, na mag-alaga ka ng sarili mong katawan. Kumakain ka ng healthy, nag-exercise ka, tapos natutulog ka sa tamang oras, tapos nagbabasa ka ng Biblia araw-araw, gumagawa ka ng mabuti para mapalakas yung hormones mo, yung katawan mo na makapaglingkod sa Diyos. Okay? Kaya kapag habang bata ka pa, tumatakbo ka, nagja-jogging, tapos nag-exercise, mapapakinabang mo yan kapag tanda mo na kahit na mahina na yung katawan mo, at least na nung bata ka pa nag-exercise ka, yung muscle na na-produce nung kabataan mo, yung muscle na yun yung mapapakinabangan mo kapag matanda ka na. Kasi kapag ikaw bata pa lang kumakain na ng junk, wala sa schedule yung pagtulog, tapos hindi ka nag-exercise, mataba ka, tapos masyado ka mayamo, yun? Maiksi lang ang buhay mo, di ba? Alagaan mo rin yung katawan mo, kasi sa tingin ko si Kristo nag-aalaga din ng kanyang katawan, nag-aayuno. Di siya masyado mayamo, nagtutoothbrush, naghuhugas ng paa. Natatawa nga ako eh. May sabi ni Brad Daily, asin daw yung ginamit ni Kristo na pang toothpaste. Tapos natutulog din na sa tamang oras. Sa tingin ko, diwa yun ni Kristo na alagaan yung sarili nating katawan. Kasi hinandog ni Kristo ang kanyang katawan sa Diyos para bilang handog ng sakripisyo para sa ating mga tao. Binigay niya ang dugo niya pang tubos sa ating mga kasalanan. Kaya tayo rin na mga Kristiyano, ganun din. May pakinabang yung pagsasanay ng katawan ng may kabanalan. Kaya yun yung yung kukontent ko ngayon. Kaya
siguro hindi na ako masyado spiritual, hayaan ko na lang na si Brad Eli tsaka si Kuya Daniel ang magturo. Kasi lahat na ng iglesia na nakalaban ni Brother Eli, yung mga born again, Iglesia ni Cristo, Katoliko, tapos yung mga iba pang denomination ng relihiyon, giba na yun. Okay? Giniba na ni Brad Eli, kaya maraming, kung maghahanap man ng tao ng tunay relihiyon, itinuro na yun ni Brad Eli. Tsaka ganun din si Kuya Daniel na hindi na natin kailangan pa na makipagdebate kasi ang paggawa natin ng mabuti, yun yung nagpapatunay na nanalo na tayo sa debate. Kaya siguro sa YouTube na ito, sa YouTube ko hindi sa ituturuan ko kayo na maging healthy para makapaglingkod sa Diyos. At ang kalaban ko ay atheist, okay? At hindi mga ibang relihiyon kasi ginibanan ni Brad Eli yun. At madali lang kalabanin yung mga atheist kaysa sa mga relihiyon na nangliligaw lamang. Kaya salamat sa Diyos sa ganitong pakikinig. Kaya saglit lamang ang video na ito. At sa simula ngayon magiging scientific na ako base sa sa pangtain ko na tinawag ako ni Brad Eli na maging scientific. Buong pagpapakumbaba ay hindi ko po alam, Kuya Daniel, malibang ituro nyo. Kaya salamat sa Diyos sa pagbubukas ng ng isip na maging na pasakop po. Tapos tawag dito, hindi ko naman sila nakakausap na physical, at least sa espiritu nakakausap ko sila. Sa tingin ko ito yung mabuti na gagawin ko. Salamat sa Diyos sa pakikinig. More videos to come, one at a time, if God willing. It's not over until you win your crush. And see you in the next video.